Hey everyone, I am Jericho P. Reyes. I am Jason Antonio. And today, explain namin yung parts ng isang analog tester or multi-tester. So let's go! So for today's video, mag-test tayo ng multi-tester. So meron tayong dalawang probe dito. The black probe is negative probe and red probe is positive. So dito, sa ating multi-tester, meron tayong range selector. Ito, meron tayong range selector sa DC volt tsaka AC volt. So then meron din tayo ditong knob. Oh. And meron tayong continuity. Ayan. So kapag ganyan yung natin, yung point meter natin, kailangan natin adjust yung ating knob, no? Ayan. Kailangan mapunta siya sa 0. Ayan. So sa ating pagre-reading sa ating multi-tester is hindi siya pa ganun, no? Hindi siya pa ganun. Hindi siya papuntang right. Kapag nagre-reading tayo is papuntang left. Pa ganun, pataas. Hindi pa baba. Ayan. So guys, ayan sa ating pag-test ng ating multi-tester. So meron tayong point meter. So yung point meter natin is ina-adjust natin kung ano ba yung range ng ating tinitest. Like farads, ganun. Ito like yung resistor, capacitor, and so meron tayong mga AC volt kapag kailangan natin i-adjust. So iniikot-ikot lang natin siya. So bago natin gamitin, dapat tinitingnan natin yung kanyang continuity. Kung okay ba siya or hindi. Na-adjust natin sa ating knob. So additional information lang about sa ating multi-tester or multimeter. Ito is mini-measure nito yung various electrical properties para ma-diagnose yung troubleshoot tsaka ma-verify yung safe and correct operation ng electrical circuits and components natin. Ano nga ba yung mga primary functions niya? First is yung voltage measurement, yung pag-measure ng electrical potential differences. Meron ding current measurement o yung ammeter. Mini-measure niya yung rate ng electrical charge flow through a circuit in amperes. And yung isa naman ay yung resistance measurement o yung sa ohmmeter. Ito naman, mini-measure nito yung how much component or material opposes yung flow of electrical current in ohms.